Diskaya couple probe on flood control scam still ongoing amid junk tax evasion cases. Ayan. Excise tax cases ng mag-asawang Diskaya ibinasura ng DOJ. Walang epekto sa ibang reklamo sa flood control scandal naman. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon. Dapat mga ganun no? Smooth yung mga anuhan ng mga sinasabi. Oh, may mga balitang konfirmado at syempre nagbabalita pasok sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon siya ang nilinaw ng Department of Justice na gumugulong pa rin ang mga reklamong kinakaharap ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Shirley Diskaya kaugnay ng mga umunay anomalya sa flood control projects. Ito ay kasunod ng pagbasura ng DOJ sa 3 tax evasion cases na inihain ng BIR laban sa mag-asawa na may kinalaman sa mga imported na sasakyan na nakarehistro sa kanilang mga kumpanya. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, hindi maaaring panagutin ng mag-asawa sa hindi nabayarang excise tax ng mga sasakyang kanilang binili dahil hindi silang tunay na import kundi mga bumili o gumagamit lamang ng mga imported na sasakyan. Iginit ni Martinez na walang kinalaman ng mga ibinasurang tax cases sa anumang pag-abuso o maling paggamit ng pondo ng gobyerno ng mga Diskaya. Nakarap na isampa ng DOJ ang dalawang tax evasion cases. Naka-Bravo tapos naka-GMC na bago. Court of Tax Appeals laban sa mag-asawa matapos matuklasan ng panel prosecutors na tinakpan nila ang totoong kita sa kanilang income tax returns para sa 2030 at 2021. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Steve Raz, DZM. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, walang abusado. Oh, ayan So, kagaya, I think this is connected dun sa binalita natin the other day na kung saan nagsasagawa na rin sila nung pagpapa-auction ng mga sasakyan. And yun nga, ibinasura yung kanilang hiling dun sa tax evasion cases. Dali kayo. Talagang mananagot kayo dito sa namin. Huwag kayo masyadong... ito pa. Itinanggi ng kumpanya ng pamilya Villar ang aligasyon sa reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission sa DOJ. Lahat. Tama! GMRC unahin. Nako si Tita Maris. Tita Maris, si Tita May. I think you have to, baka nandiyan ka pa rin sa GMRC. Scrub mo na fast forward yan. Okay, balita mula sa DOJ at hindi Radyo Patrol, Steve Raz. Steve! Steve! Tiniyak si dating Senador Manny Villar na buo ang kanilang kooperasyon sa Department of Justice para sagutin ng patas na gumagana sa due process ang mga kasong kriminal na ginampan ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corporation. Sa pahayag, iginit ng dating Senador na Security sumunod ang Exchange kanilang kumpanya Commission. sa pamantayan ng good corporate governance at panipagtulungan ng buo sa tax filing investigation na sinagawa ng SEC. Iginit din niya ang kanilang paninindigan sa transparency at pagsunod sa mga umiiral na alintuin at regulasyong ibinatutupad ng SEC at ng Philippine Stock Exchange. Stock Exchange, Ayan. Itinanggi rin ni Villar ang anumang illegal na gawain at sinabing hindi sila kailanman lamang sa mga namumuhunan o customer kaya tiwala siyang ibabasura ang reklamo. Malaranda nagsampang NCC ng kasong kriminal laban ng mga kumpanyang pag-aari ng mga Villar kaugnay ng money market manipulation, insider trading at hindi tamang disclosures na sinasabing nagdulot ng pagtaas ng Grabe, ng kanilang mga shares. At yan How powerful can you be? Para i-manipulate mo yung stock exchange. Hindi, sana dito managot kung talagang dapat managot yung family ng Villar. Managot sila kung dapat talaga sila managot. balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa napag-uusapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang legal team ang anumang paghahanda sa dalawang impeachment complaints. Wait lang. Tumalong ka na kagad sa ibang balita. Hindi mo na ako inantay magkomento. May lakad ka, nagmamadali ka? Sige, sige. Last mo na yan, ha? Na inihain laban sa Pangulo. Ayon sa palasyo, abala pa ang Pangulo sa mga hakbang ng pamahalaan para paangatin ang ekonomiya ng bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Vote and 1 abstention. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng mga impeachment complaints sa House Justice Committee, sinabi ng palasyo na imbes makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga abogado, ay mas abala siya sa mga business meetings na makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Ikinwento ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na sa pinakahuling pulong nila ng Presidente, hindi na pag-usapan ng impeachment, pati ang malawakang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ipinauubayat na niya sa mga ahensya na tutukin. Utot daw kayo. Sabi na nga mahal na Pangulo, kung inaakala nyo, kaya nyong istorbohin yung presidente natin, no, na presidente nyo rin, utot.
ang gusto niyang tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Correct. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga Very masasira. good. At kung nakasuhan na po, hayaan na po natin sa korte at sa sandigan bayan. Samantala, kinumpirma ng palasyo ang kahandaang tumaliban ng Pangulo sa kung anumang desisyon ang gagawin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nauna nang sinabi ng Pangulo na napipinto na ang pagbubuwag sa komisyon sakaling kumpleto na ang mga reports ng kanilang mga investigasyon. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon Oh, ang ganda ng hikaw ni Atty. Claire. Yusek! ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo kung kinakailangan. Yusek, nakita ko yung mga bati mo kila Tolnyolo, and then the rest, binati mo. Dapat mas bongga yung sa akin. Ako pa naman, matampuhin ako. Love you. Ang tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI. Bilang Oo, kasi Tita Jude din nakaganon eh. Tapos dangling. independent commission. Paglilinaw pa ng palasyo. Kung ano po ang nais po ng ICI, according to the President a while ago, kung ano ang nais nilang gawin, at kung ano ang gusto pala lang patuloy, sabihin lamang nila sa Pangulo at susuportan sila. Kasabay nito, Oh, very mainit pa good, rin ang very sabihin good. sa bangayan ng mga opisyal ng Pilipinas at ng Chinese Embassy kamakailan na siyang humantong sa pagdedebate sa Senado. Tugon ng Malacanang. Kung nagkaroon po man ng debate sa Senado, yan po ay kanilang mandato. Pag-usapan kung anong issue at yan po ay parte ng pagiging democratic country. Pero alam po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa West Philippine Sea. Unang-una po ay dapat na ipaglaban. Protektahan kung ano man ang interes na mayroon ng Pilipinas at kung ano man po ang nagiging issue sa ibang bansa, gagamit pa rin po tayo ng matatag, malakas, ngunit may diplomasya na pakikipag-usap. Pinanindigan ng palasyo na nakatuon ang atensyon ng Pangulo sa mga hakbang na magpapaangat sa Kakagulat. Pinanindigan? Nanggugulat ka eh. Ulitin ko nga, tinaw nga, medyo na... Oh. Pinanindigan ng palasyo na nakatuon Nanggugulat siya eh, no? ang atensyon ng Pangulo sa mga hakbang na magpapaangat sa ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng pamahalaan, mapatensyon sa West Philippine Sea, pagpapanawat sa mga tiwali at ang mga impeachment complaints, iginiit ng palasyo na hindi magpapatinag ang Pangulo at Ma'am Rosette magpapatuloy sa Taginod. pagtatrabaho. Mula dito sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa... Bongga nga bati sa'yo ni Yusek eh. May kanta pa. Kailan? Binati na ako, di ko pa naman birthday. Kailan yan? Binati ako? Totoo ba? Kailan? Si Dilima medyo nasobrahan sa talino. Regards to my manifestation. Tayo mga loyalista, hindi tayo maiintindihan ng mga hindi loyalista. No? Kung bakit medyo alam natin, amoy natin yung mga ganyang lakaran. Hindi tayo dedenggoy-denggoyin, no? Hindi tayo pwedeng iugoy-ugoy. Ang problema kasi sa ating mga Ma'am Norma, no, sa ating mga loyalista, hindi tayo talaga, medyo kampante na tayo eh. Medyo pumasok sa ulo natin na iupo natin yung mahal na Pangulo eh. Pumasok sa isip natin na, oy, wait lang. Oh, asan na? Happy birthday! Oy, doon sa kapatid natin. Siyempre, Parikoy. Ha? Ang laki na ni Althea. No? Parikoy. Guys, doon sa mga nakakilala kay paring Tiger. No? Kay Boss Tiger. Siyempre, happy birthday sa'yo, pare. Naway, humaba pa buhay mo para masubaybayan mo na maigi yung panganay mong napakaganda na hindi nagmana sa'yo. Kay Mare Jolly. Panalo ka na ron, ha? So, pre,
humaba pa ng mahaba yung buhay mo. Good health. At syempre, habang mahaba yung buhay mo, sana mas nagiging malusog ka. Ha? Naway lumakas pa. At kung ano man yung mga hiling mo, di ba? Kung trip mong humaba pa buhay mo, maganda kalusugan, mas kumisig ka, mas maging healthy. Kung ano yung wish mo sa birthday mo, pre, yun lang din yung hangad ko para sa'yo. Yung maging happy ka, panalo tayo dyan. Ma'am Christy with Jam MG, shout out. So yan, yun. Tinan nyo tayo, ganda ang mga bate, bongga.